Ay, 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 ugayam, galayaman, ugayam, galayaman. Sa kasulok-sulukan daw ng Benguet ay may mga umiiyak na mga kabundukan. Isang nakatagong paraiso na hindi alam ng marami at kailangan pang sadyain para masilayan ang mahiyain nitong kagandahan. Ang tinaguriang Crying Mountains ng Benguet ay siyang ating pakay sa paglalakbay na ito. Ako si Jin, samahan niyo akong tahakin ang kahabaan ng Kibungan Cross Country. Dito sa Sitio Tanap ng poblasyon Kibungan ang aming jump-off. Inaasahan namin na sa ikatlong araw ng aming paglalakbay ay makakarating kami sa probinsya ng Ilocos Sur, palabas ng La Union. Alas 9 ng umaga nang simulan namin ang aming hike. Ganda. Di gaya ng ibang trail, nag-umpisa kami pababa sa Tanap Rice Terraces. Simula pa lang ito, pero ganito na agad kaganda ang bumungad sa amin. Sa di kalayuan ay nakaririnig kami ng malalakas na agos ng tubig. Paniguradong may ilog na malapit sa amin. At hindi pa nga kami nakakalayo, ay eto na nga, ang unang tulay sa marami pang makanginig tuhod na tulay na tatawirin namin sa loob ng 3 araw. Una, di ba? Takadang. Takadang. Oo. Tapos, Takadang. Tapos, matulog tayo doon. Batangan. Tapos, Batangan sa baba na yan. Litalit. Litalit na yan. Pagbaba sa Litalit doon sa, ng Likungan. Campsite. Isang campsite yan. Baka doon tayo matutulog bukas. Ngayong araw po yung Letalit? Hindi. Bukas. Hindi bukas. Pati yung Crying Mountains bukas. Pati yung Crying Kung mag-start tayo ng alas 6 sa Takadang, marating natin yung Crying Mountains sa mga ususok. Dito ka, yung Crying Mountains. Bago yan, Batangan. Nagtalit. Kapag nag-umpisa ang hiking ng pababa, ikondisyon mo na ang sarili mo na maraming magiging paahon. At yun na nga ang kinaharap namin makalipas ang 1 oras. Tila ba walang katapusang ahon na idinaan na lang namin sa kwentuhan at maraming pahinga sa trail. Ano yung dala mo? Trail Sensya na, ilang na kaya. ito may gilis. Siyempre, hindi totoo yun, pre. Sige, comment. Pero ito yung kagandahan sa mga multi-day hikes. Hindi mo kailangang magmadali. Mas marami kang oras na pwedeng ilaan para masulit ang kalikasan. Hindi yung tipong basta dadaanan mo na lang yung trail para makarating sa destinasyon mo. Mag-aalas 12 na, halos naka2 kilometro na rin kami mula sa jump-off at paahon na kami sa Buga campsite. Dito na kami nakaramdam ng lamig dahil halos kalibel na namin ng mga ulap. Sa puntong ito, malalalim na ang mga bangin na nasa gilid na aming dinadaanan. Pero kapalit naman ng peligrosong trail na ito ay ang di mapapantayang ganda ng aerial view ng bayan ng Kibungan. Narating namin ang Buga campsite na halos mabalot na ng ulap. Sa mga panahong ito, kinakabahan ako. Hindi ko kasi mabasa ang galaw ng mga ulap kung uulanin ba kami o hindi. At may mahigit 3 kilometro pa kaming lalakbayin bago makarating sa Takadang proper, kung saan kami matutulog sa unang gabi. Sa patuloy naming paglalakad ay binati kami ng malahigante sa laki na batong ito. Sa unang tingin ay may hahawig mo ito sa matayog na pagkakatindig ng bundok ng Kabunyan. Nagmistulang isang malaking bantay na di mo mawari kung bumabati nga ba o nagbabanta. Nagbabanta na magiging mahirap ang mga susunod na mga daraanan. Ang kabuuan ng Kibungan Cross Country ay may difficulty level na 8/9. Isang major hike na hindi inirekomenda sa mga baguhan pa lamang sa pamumundok. Isa sa mga pinakamagagandang trail na nadaanan ko sa tanang buhay pamumundok ko ay simula sa batong ito hanggang sa malakwebang batong ito. Isang pahingahan para sa mga kagaya naming muntik ng abutan ng ulan. Panandalian kaming nagpahinga rito.
Pinagmasdan ang Kibungan mula sa itaas na para sa akin ay siyang pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Isipin mo na lang kung gaano karaming tao na rin ang nagpahinga rito at dumungaw at namangha sa kung ano ang nasa harapan nila. Mula sa mga sinaunang igorot hanggang sa mismong oras kung kailan kami nakasilong dito. Maganda na yung trail, pero bukod doon, mas nakadagdag pa sa kagandahan nito ang misteryosong karakter na dala ng pagbaba ng mga ulap na bumabalot sa dinaraanan namin. Lagpas 5:00 na nang makarating kami sa Mount Tagpaya. Maulan pa noon pero pinilit na naming umusad, kung hindi ay abutan kami ng dilim sa daan. Naging mabagal kami sa madulas na trail at siniguradong ligtas ang aming bawat hakbang. Sa puntong ito, marahil ay nakarating na sa Takadang proper ang aming mga kasamahan. 4 na lang kaming naiwan sa trail. Ako, si Ate Tiff, si Kuya Don at ang aming lokal na guide. 2 kilometro pa bago kami makarating sa eskwelahan kung saan kami magpapalipas ng gabi. Mula rito, banayad na lang ang trail at wala nang gaanong ahon. Ang problema nga lang, madulas ang dinadaanan at nag-uumpisa na ring lumubog ang araw. Hanggang sa tuluyan na nga kaming inabutan ng dilim. 4 na nga lang kaming naiwan na nasa sweep. Nahati pa kami sa 2 grupo. Nauna kaming nakalabas ni Kuya Don sa ginagawang kalsada sa Takadang. At dahil wala kaming kasamahang guide, sinubukan naming hanapin ang eskwelahan. Kumatok sa mga bahay na nadaraanan pero walang mga tao. Pumara sa nagdaang motor pero hindi naman hinintuan. Pagod na kami, nanlalamig na at wala pa ring senyales ng paaralan. Ni anino ng mga nahuli naming kasamahan ay hindi namin maaninag. Hindi ka pa ba nilalamig? Hindi ka pa nilalamig? Ako si Jin. Samahan nyo kami sa mga susunod pa naming kaganapan sa pagtahak namin sa Kibungan Cross Country. Follow me for more and see you on the next trail.